Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa kanyang tahanan. Kaya't nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat wala nang matayuan kahit sa labas ng pintuan. Samantalang nangangaral si Jesus, may idinating na isang paralitikong dala ng 4 katao. Hindi nila ito mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at inihugos ang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang eskriba na nagsaloob ng ganito, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos iyan. Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?" Talos ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nagsasaloob ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihing, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig naman ang paralitiko, binuhat ang kanyang higaan at umalis na nakikita ng lahat. Sila'y pawang naggilalas at nagpuri sa Diyos. "Hindi pa kami nakakakita ng ganito," sabi nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa ating banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Sunod-sunod na araw ang pagpapagaling ni Jesus ng mga may sakit. Kung napapansin ninyo, simula nung Lunes hanggang ngayon, magmula sa biyanan ni Simon Pedro hanggang sa mga inaalihan ng demonyo. Kahapon, sinong pinagaling? Hello? Sinong pinagaling kahapon? Ketongin, di ba? O yung mga, nakalimot na, Kahapon, ketongin. Ngayon naman, ano ang pinagaling ni Jesus? Yan, very good. Isang paralitiko. Noong panahon ni Jesus, ang paralysis, yung sakit ng paralitiko. Ang paralysis ay isang kondisyon na pinaniniwalaan ng mga tao na isang parusa ng Diyos. Parusa dahil sa kasalanan. Kaya naman, tingin ng mga tao sa paralitikong ito ay makasalanan. Posible naman dahil nang inilapit ang paralitiko kay Jesus, sino yung naglapit sa paralitiko?
4 na katao, no? Pwede nating sabihin, siguro 4 na kaibigan, di natin alam. Pwede namang 4 na kapatid, di pa rin natin alam. Pero 4 na katao ang naglapit kay Jesus. Nang inilapit ang paralitiko kay Jesus, ang tanging nasabi ni Jesus para siya ay pagalingin ay, "Anak, ipinatatawad na ang iyong kasalanan." 'Di ba? 'Yun yung unang sinabi. Kaya totoo nga na ang sakit na paralysis ay isang kondisyon na tinuturing na parusa ng Diyos. Kung ganun, no? Kung ganun kaya, at totoo pa rin ito ngayon, no? Ano kaya sa parte ng ating katawan ang mapaparalysis? Hello? Tingnan mo yung katabi mo, no? Paralysis na. O yan, no? O, wala na. Wala pa tayong 2 minuto, paralysis na. Ayan, ganyan. No? Kung totoo pa rin kaya ito, ano kaya? Mata na kaya natin? Dila natin? Bibig natin na walang tigil sa pagmumura? Kamay? Ano kaya? Paa? Kayo po makapagsasabi niyan. Alam ninyo kung ano yung kasalanan. O kaya, puso ba natin? Alam niyo ba yung paralysis? Yung hindi makagalaw? Ano kaya sa atin? Ano kaya sa ating parte ng katawan ang mapaparalysis? Hindi malayo ang ituring na paralysis ang kasalanan. Dahil katulad ng kasalanan, ito ay lumulumpo sa tao. Gaya ng pagsisinungaling. Ano kayang pwedeng malumpo kapag tayo'y magsinungaling? Kapag nagsisinungaling o naging kaugalian natin ang pagsisinungaling, hindi ka na makawala. Hindi ba? Ang isang kasinungalingan ay pagtatakpan ng isa pang kasinungalingan para maging katotohanan, 'di ba? At yung pinagtakpan mo, magtatakip ka na naman ng bagong kasinungalingan para hindi malaman na ito'y kasinungalingan. Ganyan ang kasinungalingan. Pag nakaugalian mo, hindi ka na makakawala. Paulit-ulit. Paralysis, yung hindi ka makawala, ganyan ka na lang. At wala rin itong pinagkaiba sa pagnanakaw, pagmumura, panloloko, pananakit, at kung ano-ano pang mga kasalanan. Yung hindi na tayo makawala. Yung pagmumura lang di ba? Ang dami-daming salita, nagtataka ako, ang dami-daming salita na pwedeng sabihin, bakit puro murang lumalabas sa bibig? Nagulat lang, nagmumura pa. No? Di ba? Ba't may ganun? No? Wala nang ginawa kundi magmura. No? Naririnig ko po yan, no? Doon sa kwarto ko, naririnig ko. No? Pagka meron dito, no? Nandun ako sa kwarto, maraming bakit kaya? No? Tingnan nyo, hindi na kayo makawala, di ba? Ang daming pwedeng sabihing salita, pero bakit balik ng balik sa pagmumura? Kaya wala yung pinagkaiba. Lahat ng ating kasalanan, pag paulit-ulit na ginagawa, hindi ka na makawala. Paralysis. Mabuti na lang, meron tayong Jesus na mapagpatawad. Hindi tulad ng mga eskriba na hindi matanggap ang pananalita ni Jesus ng pagpapatawad. Kaya nga, sa mata nila, ayaw pa nilang makawala ang paralitiko. Sa mata nila, ayaw nilang mapatawad ang paralitiko. Ganyan ang tao kapag hindi marunong magpatawad. Natutulad sa mga eskriba. Ayaw nilang makawala ang ketongin. Ayaw nilang makawala ang mga nagkasala sa kanila. Di ba ganyan? Kapag hindi ka makapagpatawad, ayaw mong makawala
yung nagkasala sa iyo. At anong iniisip mo? Gusto mo magkasakit siya. Gusto mo mapahamak siya para makaganti ka. Pero ang totoo, ikaw ang hindi nakakawala. Kaya nga ang tawag sa iyo, hindi makamove on. 'Di ba? Paralysis. Yan ang nagagawa. Hindi ka makawala. Hindi ka makagalaw. Sa mga hindi makapagpatawad, ang tawag, hindi makamove on. Gusto nyo ba yon? Yung ganyang ka na lang, nagdadamdam, hindi makawala. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay lunas sa mabigat na karamdaman. Kaya kung meron ka nararamdamang mabigat, baka kailangan mo lang magpatawad. Ang dali-daling sagot, Father, madali ba magpatawad? Wala ka namang kailangang gastusin. Magpatawad ka lang, ibigay mo lang. Dahil ang pagpapatawad, lunas sa mabigat na karamdaman. Kaya kung mabigat ang nararamdaman, ang paanyaya, magpatawad. Amen? Amen.